Tito Soto kaisa-isang original mix engineer sa bansa. Yan ang pag-usapan natin ngayong araw po ng Webes, March 6. Pero bago yan, ay umiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din mga kaparokya. Maraming salamat po. So mga kaparokya, umpisahan natin ang ating kwentuhan sa Team Replay Views Count. So kuha ito kagabi sa oras na alas 10. Makikita dito na ang It Showtime ay may 475,819 views at ang It Braga naman po ay may 480,061 views. So sa loob po ng 10 oras ay may almost 500,000 views ang bawat noontime show. Angat lamang po ng 4,242 views ang longest running noontime show. Wala po tayong na-save na highest views counts kahapon, pero during that time ng live online viewership update po natin ay umabot po ng 135,000 views ang It Bulaga at 96,000 views naman po ang It Showtime. Samantala, Vice Ganda kinilala bilang top taxpayer taong 2024. So kinilala ng BIR or Bureau of Internal Revenue ang unkabogable star na si Vice Ganda bilang taxpayer or pinakamalaking ibinayad na buwis sa taong 2024. Dahil sa recognition ay nagpasalamat ito kahapon live sa It Showtime at nagpost din ito sa kanyang official Facebook account ng parang letter of appreciation. So basahin po natin mga kaparokya. Maraming salamat sa pagkilala sa akin bilang top taxpayer in BIR Quezon City 2024. Obligasyon nating magbayad ng buwis at obligasyon din natin magtanong kung saan napupunta ito. So yun nga mga kaparokya, tumpak na naman si Vice Ganda sa tinuran niya or sa sinabi niya. Well mga kaparokya, lahat naman tayo ay may karapatang magtanong. Maliit man po ang naibabayad nating buwis, ay may karapatan po tayong magtanong kung saan nga po napupunta ang ibinabayad nating buwis. Dahil ultimo bata or paslit ay nagbabayad ng tax. Bakit kanyo mga parokya? Dahil bumili ka lamang po ng candy or bumili lamang po ng candy ang bata, may tax na kaakibat iyon. Kaya bata pa lang, taxpayer na tayo mga kaparokya. Bumoto tayo ng tama, yung magseserbisyo talaga sa atin ng totoo. Good job for Vice Ganda and congrats as well. Samantala, Tito Soto top-seeded sa inilabas na Pulso ng Pilipino Senatorial Survey. So, ipinost ni Tito Soto sa kanyang official Facebook account ang senatorial survey from Pulso ng Pilipino mula February 17 to February 22. At thank God dahil nag-number 1 siya sa nasabing survey na may 56.5%. Sinundan ni Bongo na may 55.3%. Ilan pa sa pasok sa top 5 ay sina Erwin Tulfo, Lito Lapid, Ping Lacson. Actually, para sa akin, number 1 ko si Tito Soto sa balota ko. Number 2 si Lacson. 3 si Bongo dahil malaking naitulong or malaki po ang naitulong ng malasakit nung time na nagkasakit po ako. Proven po yan mga kaparokya, kaya boboto ko po talaga si Bongo. Number 4 ko po si Bonifacio Bozita. Yan po ay mga maayos po yung advocate po niyan, lalo na sa mga rider. Talagang pinaglalaban niya po ang karapatan ng mga rider. Of course, si Rodante Marcoleta, not because dahil isa po siya sa nagpasara ng ABS-CBN, siguro dahil abogado po siya. And Gringo Hunasan, ito po kasi yung kaibigan nila Tito Soto at Ping Lacson. At isa sa maituturing po natin na maayos ang serbisyo nung nasa Senate pa siya. Yan yung sure na top 6 na iboboto ko at mag-iisip pa ako ng 6 na iba pa. Anyways, congrats Tito Sen for being a top seeded. And speaking of Tito Soto, mga rapper sa isang podcast nagulat sa nalaman about kay Tito Soto. Yes, pinahanga po ni Tito Soto sa isang podcast ng Make Money ang host nito dahil sa nalaman. Ayon dito mga kaparokya, ay trivia daw ang information na nalaman niya. So paparinig ko ang conversation nila mga kaparokya. Ang nagproduce sa atanong siya Tito Sen Si? Tito Sen. Sino? Tito Soto? Tito Soto. Oh? Nag-produce? Nag-produce ka. Anong ibig sabihin na nag-produce? Siya yung nag-budget? Nag-out. Nag-out ng mga... Nag-out. Siyempre mga panahon na yun, di ba? Sino kayo nag-mix na? Siguro kasi nag-mix yun. Sino? Nag-mix yun, bumili nga yun. Sino ba? Sino? Si Tito Soto.
Tito Soto? Bumili siya ng Nag-mix? ng console na hindi basta mahal yun, mga... Musician yung TBJ. Legit marunong siya mag-mix. Pero mga hardware. Yung parang mga totoo talaga. na type Mga beat. totoo talaga. Uy! Angas ah! Bumili siya nung... Wait, paano mo muna nalaman yan? Dahil ba mix engineer ka? Mixing engineer to eh. Siyempre, siyempre dito sa Pilipinas, inaalam ko yung mga nagmi-mix talaga na OG. Ano mo na? Yun nga, yung nalaman ko yung anak. Nakanta, oo. Tapos bumili siya ng console na basta mamahaling video rin yun. Mga analog yun. Mga 10 million ata, mga ganun. Basta mahal yun, mahal talaga siya. Sa studio niya. Kailan yan? Last year ata. Last year lang siya bumili? Last year. Sa mga ganun. Basta nag-mix pa rin siya. Nag-mix pa rin talaga siya. May studio nga siya. Bagong studio nga siya. Meron siyang bagong studio. What? Pero yung bago niyang mix, yung pa rin old school o parang laptop na? Digital na. Yun pa rin, old school pa rin. Kasi mas talaga eh. Yung old school na way talaga, yun talaga yung totoong tunog eh. Pero ngayon syempre, ginagawa ng modern, ginagamitan na ng autotune, ginagamitan ng mga magagandang reverb, delay. Kaya mas modern na yung tunog sa akin. Wala lang ganun dito talaga. Siguro kung meron man siya lang sa kayo sa making music. Anong mga ano ng mga kanta ngayon ang na-mix ni dito sa Hindi ko alam eh. Hindi pa tayo ito eh. Baga history lang yung alam ko, pero pagdating sa mga kanta niya na ginawa ngayon, wala talaga. Pero parang pumili pa siya. Ang trivia mo. Oo, di ba? Ang kulit ah. Sabi ka, madami matututunan dito. Ibang bansa mayroon, kay Mike. Ha? Sikat siya, may kilala ka pa mga sikat siya, tapos nalaman mo na, engineer din pala siya. Sabi, puro sa ibang bansa na eh. Dito lang. Dito siya lang talaga. Yung pinaka-OG lang. Angas pala niya. So yun nga mga parokya, si Tito Sen lang daw ang kilala ng mix engineer na to, na original pagdating sa pagmimix ng kanta. Hindi natin alam ang ibig sabihin ng mix engineer mga kaparokya. Pero nice information ito dahil may nalaman po tayo. At yung kantang Anak ni Freddy Aguilar ang naging dahilan kung bakit niya nalaman ito. So malaking tulong pala talaga ang ginawa ni Tito Soto kay Freddy Aguilar. Hindi ko din alam to personally. Akala ko vice president lang ng Vicor noon or talaga nag-uutos lang si Tito Soto. Or sabihin na natin may kaalaman siya sa music pero hindi natin alam na magaling din po pala siya bilang mix engineer. Kaya para sa akin mga kaparokya, masasabi natin na ang Tito Vic and Joey ay pwede na talagang ihanay as national artist dahil sa mga contribution na ginawa nila sa bansa. Being an artist, singer, composer, host, politician, at si Tito Soto ay former national athlete bilang sa bowling po yan mga kaparokya. Kaya di natin matatawaran ang contribution nito sa bansa. Kaya for me, I considered them na maging national artist. Actually mga kaparokya, this information makes me goosebump. Para akong kinilabutan, not because natakot tayo, because natutuwa po tayo na si Tito Sen lang ang bukod tanging Pilipino na original pagdating sa mixing ng kanta. Mix engineer itong rapper mixer na ito mga kaparokya. Talagang ni-research pa nito kung sino pa. Kaso mga taga ibang bansa na lang ang nasagap nito. Kaya nakakatuwa talaga na malaman ito. Panoorin nyo po sa TikTok at isearch nyo po yung Make Money. Mapapanood nyo po yung conversation ng mga rapper na ito. So follow nyo na din mga kaparokya. So hanggang dito na lang po tayo. Thank you and God bless.